morning, good afternoon, evening. This is Alan Burgos, hashtag Walking the Channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially, okay, 7,644 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Now, gawin natin ano yan, sa 8,000 subscribers. Salamat ng marami. No, pag-usapan po natin today ay yung ano, no, yung life insurance. Hindi, natatawa po kasi ako. Galing po ako dyan no, sa sector na yan, kung sa life insurance. Okay, so maraming maraming salamat po, no? Yan, galing po tayo dyan. So, okay, kung ano po tayo, no? Okay, kasi po ang Department of Tourism o DOT, yan, DOT po ha, hindi po DOTR. Kasi iba naman yung Department of Transportation. Ito, Department of Tourism. Okay, ang maganda po yan, at saka ang gwapo ng mga dyan sa sektor na yan, no? Okay, so ang ano po dyan, meron po siyang ano, no? May isa po siyang programa na tinatawag niyang Token of Gratitude, no? Ang secretary po diyan sa Department of Tourism ay si Cristina Frasco. Si Cristina Frasco po ay isang politician po 'yan, no, sa Cebu. Parang small town in Cebu, Cebu City, Cebu Province pala. Okay. Okay, si Cristina Frasco. Si Cristina Frasco po ay um, asawa po 'yan nung Frasco na Deputy Speaker, no, Deputy Speaker po ng House of Representatives. Tapos, anak po 'yan ni, Governor Garcia. Okay, Garcia po ang ano niyan, no, middle name, si Cristina Frasco. Okay, so nagbigay po siya ng, ng ng insurance, no, yung tourism, frontliners. Ay magkano? 50,000 coverage. Okay, sige anyhow. At least meron 'no, 50,000 coverage akala ko naman 1 million no? Ayan, so, tour guide. Pero itong ano na 'to, life insurance na 'to, siyempre in case may mangyari sa kanya, 'di ba? In appreciation for their hard work and service, Prasco handed out free insurance to tour guides from Pampanga. Ayan, ito hindi naman pala lahat ng probinsya 'no, from Pampanga, Aurora, Bataan, Bulacan, and Tarlac. So usually most likely Central Luzon 'yan 'no, but wala ang Zambales. The insurance coverage totaling 2.55 million was entirely funded by country's tourism chief. Talaga. Okay, pero ano lang to in case may mangyari. So, syempre, kunyari, mag-ano sila, tourist guides nga sila, no? Mga bulubundukin, mga patag, mga sapa, mga dagat, etc. Kung may nangyari sa kanila, may 50,000 in addition to. Pero, syempre, ano ba ang 50,000? Maliit lang yan, no? To love the Philippines is to love our tour guides. Tama naman yun. Those who go out in the field every day, rain or shine, heralding the best attributes of our nation, sharing with love and with smile the Filipino story, encouraging our tourists to love our country as we do. Pero ano po, no? Dapat po, aside from this, dapat meron tayong programa na nakakapag-impok din sila. Yung para bang, what if encourage natin sila na mag-impok, no? Mag-impok diyan sa tawag dito diyan sa MP2 kumbaga no lagyan ng seed money instead na yung 50,000 lagyan ng ano 5,000 seed money no tapos then next di ba hindi pa nga natin alam kung ano registered ito sa mga ano SSS at saka GS SSS or Pag-ibig di ba dapat naman siguraduhin natin no. So apart from insurance, Prasco also made sure to keep the guides with DOT tour guiding kits. So may mga guiding kits siya. Siguro microphone, okay, electronic lapels pala, no? Hat, sunblock, and sunglasses, no? So kit yun no? Pero alam mo naman itong mga to, di ba? These essential items, she said, could enhance the quality of their tours as well as protect them from elements. Siyempre, lalo na kung maganda. Yung ano, di ba? Yung particular lapel na yon sobrang ganda, di ba? Okay, sige po, no? To talagang mabuhay ka, no? Christina Frasco from Cebu and from the Department of Tourism. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.